Ito po si Toto Tirador. Dito tayo sa programa nating Katotohanan. At ako po ay Doctor of Jurisprudence at Civil Engineer licensed. At the same time po, ako ay editor for 15 years sa People's Journal Tonight. Pinakamalaking newspaper nung panahon na dekada 90. At pinakamarami kaming benta nung araw. Talo pa namin yung People's Journal nung araw, kapatid na publication namin. So anyway, at naging managing editor din ako sa Kabayan newspaper. Bago ito nagsara, ako rin ang pinakahuling editor. So ngayon, pag-usapan po natin, ito si Gretchen. Yung nagsalita po kasi yung abogada ni Gretchen na si Attorney Malyonga. Isa pa tong Attorney Malyonga, I do not like the way of your lawyering. Wala pong maniniwala. Una po, Attorney Malyonga, wala pong maniniwala sa sinasabi mo na business partner lang si Gretchen. Pumamili ka naman ng mga statements na kapanipaniwala rin. Ang problema lang ito, pag sinabing business partner lang ni Atong Ang si Gretchen ay you are making up another lie. That is a trappings for disbarment. That is a trapping for disbarment, Mr. Madam Attorney Malyonga. Sikat ito si Attorney Malyonga kasi siya nagpapanalo kay Bong Navarro laban kay si Cedric Lee. At saka si Dennis Cornejo na nasa bilangguan na sila ngayon. Yan po yung ating matutunghayan dito. Nais ko lamang po kastiguhin yung titiradurin natin yung isa na makapagagaya rin ni Atty. Kapunan. Isang abogado rin na halata na sinungaling kung magdiskarte. Sino mong sasabi na business partner lang? Ang katotohanan niya, business partner nga, sa loob sila ng kwarto 24 hours a day. Sinabi na yan ni alias Totoy na kasama, katabi, lagi sa kama ni Gretchen si Atong Ang. At pag mag-meeting sila, kung meron silang patayin, pinakatabi yan lagi ni Atong Ang si Gretchen Barito sa lamesa. At pinakaunang tataas ng kamay yan kung tatanong si Atong, papatayin na natin to? Una daw tataas ng kamay yan si Greta. Yan po ang ginagawa niya. So, can you forgive her? I cannot. I thought all the while, advisean mo ng maayos, Attorney Malyonga. This early, I'm telling you, you better not pout. I'm telling you why. Gretchen will be grilled and will be convicted kung hindi siya magbabago ng stand niya. Baka binayaran ka naman ni Atong Ang, kaya hindi mo kaya siyang pabaliktarin, ha, Attorney Malyonga? Ang dami-dami pong mga vlogger na magpapansin mo nagbablog pabor kay Atong Ang. Tinitira ang kredibilidad ni alias Totoy. Yan po, matandaan nyo kapag nagtumitira, wala namang dahilan, wala silang dahilan para tirahin si alias Totoy na diri-diritso kong magkwento. Detalyado ko magkwento. Hindi kagaya ni Atong kung magkwento na nauutal. Kaya, kayo mga nakikinig sa akin, panoorin nyo po kung sino-sino. Hindi na ko babagitin, kulang ko lang bagitin, naawa rin ako sa mga vlogger na ito. Please naman, ano naman kayo? Huwag kayo padala-dala sa bugso ng pera. At pinaka-list na aking makuha, kapag mayroon pong isang vlogger dyan na nagbablog na tinitira po si alias Totoy o di kaya si Julie, Dondon, dating pati dungog o dating galing o ano. Yan po ang katotohanan. I'm telling you. Kasi galing po ako sa media, alam ko yung laro ng media. Yung mga spin, dumiskarte si Atong, di ba, nag-press ko, sabi niya, ang inaamin niya lang, lover lang siya. O di, gusto niya lover, ang dami niyang love. Kaya nga, pwede na siya kumanta. Ang problema lang, para kanino? Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart, and now you leave me. Yun. You leave. Ha? You leave him. Ha?
Itong advice ko sa pinakamaganda, Greta, leave him alone. And then, go to Boying Rimulya, at sasabihin mo na totoo. Promise to tell all. Kahit na sabihin pa, kiss and tell ka. Tell all against Katong Ang. Dapat ganun ang magiging stance mo for you to regain your stature. Sa ngayon, wala ka na, binoyagyag na ka na sa mundo. Ikaw ako, parang kinakain ka lang ng kahit sinong lalaking maraming pera. Yan lang po ang impression sa ng mga tao, Miss Gretchen. Ay, nako. So anyway, bago ko tatapusin ito, yan lang po ang aking ipi-play natin po yung press con ni Attorney Malyonga. Napakawalang kwentang press con ito. This is one of the worst press con I ever heard. O yan. At ng mga sabong ng kampo ni Gretchen Barreto at iginiit na walang kinalaman ng aktres sa kaso, taliwas sa mga pahayag ng whistleblowers. Saksi, si Mariza Mal. Isa si Gretchen Barreto sa idinadawit ni Julie Dondon Patidongan sa kaso ng pagkawala ng mga sabongero. Ang aligasyong yan, mariing itinanggi ng kanyang kampo sa aming eksklusibong panayam. She denies it categorically. Because Attorney, bakit ikaw nagsasalita? Wala kang personal na alam sa lahat, Attorney. Objection! You have no personal knowledge of what you're talking about. You are incompetent to testify. Oh. Ano yan, Attorney Malyonga? the fact of the matter is, wala siyang kinalaman doon, wala siyang ginawa, How sure are you na walang kinalaman? wala siyang sinabi Naniniwala ka na naman sa sinabi ng client mo? that connects with the disappearance of Hindi ka sigurado sa sinasabi mo, Attorney Alma Malyonga. You were not there. That's why you have no authority to say kung ano si Gretchen. Dapat dinugtungan mo, sabi ng aking client, wala daw siya kinalaman. Ganon. Iset mo siya. Hindi na ikaw mismo nagsasalita. Nilalagay mo sa bunganga niya kung anong gusto mo sabihin. the Sapumeros. Puro espekulasyon lamang daw ang mga pahayag ni Patidongan at wala namang Ano puro spekulasyon? Kwento ka lang dyan. matibay na ebidensya. Yung sinabi ni Secretary Remulla, naintindihan ko, nang ibig lang niyang sabihin na tinuturing niyang suspect si Ms. Gretchen Barreto ay dahil siya'y pinalanganan ng whistleblower. Hindi lang suspect. Halos maraming ebidensya lamin sa kanya. Hindi lang suspect. Magiging akusado na yan. Mabili. Bantayan mo lang. It's only a matter of days. I'm very confident na magkakaroon pa ng investigation at makikita Natural, may investigation yan. Pero bibigyan naman sila ng pagkakataon na sumagot. Ikaw naman ang abogada niya, sigutin mo na maayos. na based dun sa sinabi ng whistleblower, wala siyang nakita, wala siyang Kunwari ka pa. Walang sinabi na nga ng whistleblower. Nakatabi ni Atong si Gretchen sa kama. 24 hours a day. So yan ang ibig sabihin ng business partner sila. Siyempre, pag alam mo na kung anong gagawin. Pag wala sila sa intimate na relasyon, pag pagod na sila, magkwentuhan tungkol sa mga pinatay, di ba? ang ginawa o wala siyang nakitang sinabi ni Ms. Gretchen Barreto. In other words, he did not witness anything. And his allegations against Ms. Barreto is based on a suspicion, speculation. No, hindi speculation yon. May pinakita na nga na video eh. Ano kang klaseng abogada? Saan ka ba nag-graduate? You must be truthful to your profession as a lawyer. You better not depart from the truth, or you better say to them that it was according to your client. Hindi na aaminin mo, ikaw na salita, parang alam mo na nangyari. Na alam mo si Gretchen na walang kinalaman. Kasama ka ba ni Gretchen doon? Noong nagbubutuhan para malaman na hindi siya bumoto? Kung papatayin yung mga nahuli o hindi? Dapat involved siya dahil siya ay malapit kay Mr. Atong Ang. Tama ba yun? Mali ka. Ang spekulasyon ay hindi ebidensya. Mali ka. Hindi naman. Po kung Hindi ano ba ang spekulasyon ugnayan ni Barreto yun. sa tinuturing Hindi spekulasyon yun. I'm sorry. Alma Malyonga. It's not speculation. Oh.
Wala ng kang suspect na pruweba. si Atong Ang. They are business partners. Oh, business And partners, that's ha? just it. Tandaan nyo, business partners. Paano? Business partners sa kama? Magkatabi sa kama 24 hours a day? Business partners? Ganun ba yan? Ay, nako. Pinasakit mong ulo ko, Attorney Malyonga. Ay, nako. Okay. Patuloy pa tayo. They are business partners. Partners. Posible anyang nadadawit lang si Barreto dahil isa siyang investor at alpha member sa East Sabong Operations. Yeah, business partners daw. Di paano partner? So, love? Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me because you don't know what it means to me. Oh, pasensya na, may ubo pa ko, ha? sorry. Bakit hindi yung mga ibang investors? Bakit yung mga ibang tao? Bakit si Miss Gretchen? Kasi kilala siya. At siguro, mas pakikinggan yung whistleblower kung banggitin niya ang pangalan ni Miss Hindi. Gretchen Barreto. Remember, there were at least 3 Senate hearings and a Senate report was submitted in May of 2022, if I'm not mistaken. You people who are helping the criminals must also be thrown to hell, Attorney Malyonga. Ang nangyari niyan may kikwento ako. Alam ng palangga ko yan sa taga Bohol. Sabi niya may isang abogado raw na namatay. Sabi niya, nung namatay isang abogado, napunta siya sa langit. Alam mo sa mga kwentong Katoliko may 3 pupuntahan, purgatorio, impyerno, o langit. Di sabi ng abogado, naku, marami akong kasalanan, kagaya sa Atty. Malyonga, nagsinungaling ako lagi. So pupunta siya, nang dumating siya doon, napunta siya direkta sa impyerno. Pagdating sa pintuan ng impyerno, wala yung pangalan ni Atty. Malyonga. Hinanap niya, hindi na makita, Atty. Alma Malyonga. Hindi niya makikita. Sabi niya, punta nga ako doon sa kwan. Punta nga ako doon sa purgatorio, baka nandun ang pangalan ko. Pagdating niya doon sa purgatorio, hindi niya rin nakita. Aba, sabi niya, kung ganun, there is no other way but to say goodbye. So, napunta siya sa langit yan. Naku, wala rin pangalan niya. Nalungkot ngayon si Atty. Malyonga. Nakasalubong niya sa San Pedro. Ano po ang sa inyo? Sabi, San Pedro, ako'y namatay. Galing sa lupa. Hinanap ko yung pangalan ko. Wala pangalan ko po sa impyerno. Wala rin po sa sa purgatorio. Tiningnan ko sa langit, wala rin po. Ano po 'yon? Sinagot siya ni San Pedro. Kasi ano pangalan mo? Atty. Malyonga po. Atty. Malyonga. Ano bang profesyon mo sa lupa? Abogado po. Ay, Atty. Malyonga, yung mga abogado, matagal na naming tinanggalan ng kaluluwa. Pakinggan nyo na lang. Okay? Pakinggan nyo na lang. Bakit biglang lumabas doon? If there was really any involvement on the part of Miss Barreto then, it would have surfaced noon pa. Bakit ngayon na? Magtatanong mga walang kwenta tanong, mga illogical na tanong. Objection, Your Honor, illogical. It does not follow. It is irrelevant. Immaterial. Ano pa? Tiyag din ng kampo ni Barreto na may nagtangka umanong mangigil sa aktres kapalit ng pag-alis ng kanyang pangalan sa listahan ng mga dawit sa kaso. Sinasabi na just pay off. Na makipag-usap ka na, for your name, makipag-deal ka na. Oo. And you mentioned that you think Maniwala that ka ba doon na may lumapit kay Gretchen na umextort na hindi kita bubulgar kung bigyan mo ko ng pera? Parang ganun ang gusto palabasin na Atty. Malyonga the whistleblower is part of this? I think he must have been. Dahil the person who made the proposition was also connected to the whistleblower.
Sa hiwalay na panayam ng GMA Integrated News kay Patidongan, sinabi nitong magkakasama sila ni Barreto at ng isang engineer Oh, sa Alpha Group ng negosyante. salamat, Gigi Anya, Adabin. grupo ito ng mga taong pinakamalalapit kay Ang na may-ari ng Lucky 8 Star Quest Incorporated, ang operator ng Sabungang Manila Oh, sa Arena. mga batang pulubi. Sa isang pulong daw ng Alpha Group, tinanong sila ni Ang kung dapat daw dukutin at iligpit ang mga sabongerong di umano ay nandaraya. Ang sabi ng kampo ni Gretchen Barreto, puro hearsay ang mga sinasabi mo laban sa kanya. Alam niyo naman na kasama ni Mr. Atong Ang yan at saka Alpha yan. Pag sinabing Alpha, doon sila, kasama sila sa nag-meeting-meeting. Kasama siya sa pumayag na walain yung mga sabongero. Ayun, isa sa tumas ng kabayan. Si Gretchen Barreto, Tumaas ang kamay, ano ibig sabihin nun? ibig sabihin, napayag siya na pumabor siya doon sa kagustuhan ni Mr. Atong Ang. Nawalain. Kasama sa pumayag si Gretchen Barreto, Isa siya sa pumayag na walain yung mga nagtsutsupi. Kasi sabi nga ni Mr. Atong Ang, pag hindi natin gawin yan, babagsak yung negosyo natin. At imposibleng tututol siya, katabi siya mismo lagi ni Mr. Atong Ang pag nag-meeting. meron ka pa bang ibang ebidensya kay Gretchen? Lagi kasama ni Mr. Atong Ang yan. Pinabulaanan ng kampo ni Barreto ang Personal na sabi niya, personal na alam niyan, attorney. Pag personal na alam, wala tayo dyan, talo tayo. Personal na alam ni alias Totoy. alikasyong ito. Ayon sa kanyang abogado, wala raw dinaluhang meeting si Barreto kung saan hiningi ang approval Wah. para sa pagkawala ng mga sabongero. Sabi ng mga Ilocano, Jack maawatan. Imbento lamang daw ang kwento. It's so absurd. Hmm. It's obvious. Anong absurd sa Tagalog? Malabo. Hindi pwede. Illogical. Ay, naku naman kung ano mga salita ginagamit mo. Attorney Alma Malyonga. Kaganda pa naman pangalan mo. Hindi kasing ganda ng salita mo. Related embellishment. It just further proves that he's inventing. Nagwiwido yata yung whistleblower. Ay, Wala pa raw formal na subpoena o summons mula sa Department of Justice na natatanggap ang kampo ni Gretchen Morning, Barreto. Astra. Gayunpaman tiniyak ng kampo niya na bukas sila sa investigasyon at handa makipagtulungan dahil wala raw silang tinatago. Panawagan daw ni Barreto, patas at masusing investigasyon para mabigyan ng hustisya ang mga nawawala. She prays Hmm? for a result Hmm? that will give justice Oh. to the saboneros and their families. Wah, Kanyang kunwari hope pa si Jake. is that there is a thorough and objective investigation, and she shares the desire of the sapongeros, their families, na magkaroon ng closure dito at magkaroon ng just result. Wala na expect the unexpected. Expect the expected. Makukonvict po yung client mo, Attorney Malyonga. Kung ganun sagot mo, mahina ang hina mo naman na abogado. Sa kwento ni Patidongan, ang ghost signal sa pagdukot at pagpatay sa mga nawawalang sabongero ay galing umano kay Ang. Nalalaman daw niya ito dahil isa raw si Patidongan sa kumakausap sa mga pulis na gagawa ng lahat ng utos. May bayad daw sa kada utos. May buwan ng payola rin daw ang ilang pulis mula kay Ang. Kita mo. Noong Martes ng gabi, ibinigay Agad na ni na agad si Patidongan sa Atong mga pulis ang mga petty cash voucher na ito na naitago raw niya. Ito raw ang patunay ng mga binabayad ni Atong Ang 2 noon million, sa mga bibigyan mo na pulis. 2 million Ang si... isang petty cash voucher na may si- halagang 200,000 pesos Aba, nakapangalan umano sa isang police colonel. 2 million yan. pesos naman daw para sa isang police para sa isang lieutenant pulis, 2 colonel million at binayad. higit 2.6 million pesos para sa isang unit ng PNP na siya raw trumabaho. Ano yan ha? Ito mga resibo galing ito kay Dondon pati Dungog. Itong mga resibo na petty cash voucher na tinago niya, pinirmahan niyan, binura niya lang, pirmado ng mga pulis na tumanggap ng bayad sa pagpatay na kung sino ipapatay. Intel lang kasi nakalagay doon. Pag sinabing Intel, yun na yung 500,000, yun na yung bayad sa mga pinatay nila. Overall naman, na kinukuha ng isang kernel, yun ang monthly niya, 2 million. Ano kapalit doon? Ba't yung binibigyan ng 2 million? Ay, yun na yun. Sa trabaho, yung protection, lahat na. Yun yung, kumbaga, mas malaki yung kernel dahil mga tao niya yung nandun.
Paninindigan daw ni Patidongan ang mga sinabi niya hanggang korte. Hinihinga namin ng reaksyon sina ang binanggit na engineer at ang PNP sa mga bagong pahayag ni Patidongan. Nauna nang iginiit ni Ang na wala siyang kinalaman sa pagkawala ng mga sabongero. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, 15 pulis na isnasangkot sa pagkawala ng mga sabongero ang inilagay na sa restricted duty. Nag-carry out ng executions. Under restricted duty na sila. They have to report already to officers para doon lang sila. Para hindi na sila makasakit. Nabasa na rin daw ng kalihim ang statement ni Patidongan o alias Totoy. Bukod pa raw ito sa ibang ebidensyang hawak na ng DOJ. Marami tayong iba-ibang klaseng ebidensya. We have CCTV footages. Marami tayong ibang hawak. Narinig mo yan, Atty. Kan Malyonga? Maraming ebidensya. Hindi raw madali ang pag-iimbestiga nila. Mabigat lang talaga itong laban dito kasi nga sobrang daming pera at sobrang daming koneksyon. Actually, there are 20 people in the Alpha List. Yung tinatawag na Alpha List, yun yung Alpha Group ng Isabong. The Alpha Group is the main group that run the show at Isabong. Binigyan na rin daw ng PNP ng security si Patidongan. Kinausap din ni Remulla ang mga kaanak ng mga biktima na nagpunta sa Justice Department. Sabi nila, nabigyan sila ng linaw at pag-asang makakamit ang hustisya. Hindi na kami nagulat kasi in the first place, doon sa ibang kasama namin, doon naman sa lugar niya nawala. No? Tapos yung brother ko na si John Lasco ay isang master agent. Wala namang ibang pwedeng pwedeng taong may interest sa kanya kung yung kapatid ko nga ay nakagawa ng hindi maganda. Alam namin, hindi na kami magugulat noon pa. Dahil naririnig namin na kahit nung hindi pa nakidnap yung anak ko, dahil naririnig namin na may ganyan na pangyayari. Hindi namin titigilan to. Talagang kailangan ng hustisya. Alam mo, ang kaluluwa natin bilang mga Pilipino nakataya rito. Dapat dito hindi tayo pumapayag na pera-pera lang. Tama. Ang naging Panginoon ng Pilipino. Tama, Para sa Buying. GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Yun, salamat Marie Sumales. Salamat po GMA7. Ay inireply ko lang ang inyong para mas marami makapanood. So magandang gabi po. Astra, tawagan kita. Okay? Hanggang dyan lang po at magandang gabi po sa inyo. At si Amelia Salinas. Wow, nice voice. Okay, bago pala ako umalis, please naman, tulungan niyo ako. Magpadala kayo sa aking GCash, sa aking bank account numbers ng pera para pandugtong sa petition for quo warranto na isasampa ko po laban kay Erwin Tulfo dahil po siya ay Amerikano, may hawak siyang passport na American passport. Four times siya na-issue ng passport sa pangalan ng Erich Sylvester Tulfo at naging sundalo siya sa for the USA. So nanumpa siya allegiance to the flag and country, the USA. Umaway pa siya doon sa Iraq. So kakahiya naman yan yung Pilipino hindi maging senador. Kasi itong si Erwin Tulfo maging senador, kakahiya po. Kaya dapat lang ito, kalusin na ito, tulungan niyo ako. Ang bayad po, 50,000 po sa filing fee. Babayaran ko sa Senate Electoral Tribunal. At 10,000 po sa deposit fee. Tapos may papel pa ko gastusan. Magbabayad pa ko ng kasama ko, abogado. So mga 100,000 all in all ang gagastusin ko rito. Please help me. Maraming salamat po.